Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Nadadagdagan po ang mga personalidad na kontra sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas na siyang kagustuhan ni former President Rodrigo Duterte. At sa nangyayari pong political drama sa ating bansa, apektado nga ba si VP Sara? Nagsalita na po si dating Armed Forces Chief Galvez at tahasang tinanggihan niya ang kagustuhan ni Digong na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sabi po dito sa balita, kinontra ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sinabi sa dati niyang Commander-in-Chief na ang ganong panawagan aims to destabilize our beloved nation at anathema to the letter and spirit of the Philippine Constitution. Nagsalita rin po ang isa sa kinikilalang leader ng Mindanao, ang Chief Minister ng Bangsamoro Government, ang kagalang-galang na Minister Ahod Ibrahim. Sinabi po niya sa kanyang official statement, "We urge everyone to help protect the gains of the peace process. Let us continue to support the current administration and allow peace and civility to reign over the affairs of our land." Nakakalungkot nga po talagang isipin na galing sa isang dating presidente na imbis na magtawag ng pagkakaisa ng mga Pilipino, ang gusto pa niya ay magkawatak-watak tayo. Ako po nalulungkot dahil napakadami ko pong nababasa sa comment section, sa social media, na ibinubuntun kay ex-President Rodrigo Duterte ang kaguluhan na nangyayari ngayon. Yan po ay nagsimula doon sa kanilang prayer rally. At hanggang ngayon, hindi pa rin po matapos-tapos ang usapin na yan. Kahit po kumambyo na ang ating former president at sinabing mabait naman daw ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Nalulungkot ako kasi doon sa mga nababasa kong comments na yung iba harsh na talaga, considering na si former President Rodrigo Duterte ay marami naman pong nagawa para sa ating bansa. Unang-una na, siya po ang pumutol ng paghahari-harian ng mga dilawan sa ating bansa. Hindi po natin makakalimutan yan. Ako, lagi ko pong sinasabi sa mga past videos ko, I did not vote for Rodrigo Duterte. Pero, tulad nga ng sinasabi ng Diyos, dapat tayo magpasakop kung sino ang kanyang itinilaga bilang leader ng bansa. At nakita ko ang mga ginagawa ni Duterte during that time. Ako napabilib niya, humanga ako sa kanya, at sumuporta po ako. Kaya ngayon po nakakalungkot kung magbabasa kayo ng comment section. Para sa akin, medyo personal na yung ibang banat nila kay former president. Kaya lang sabi naman ng iba, sino ba ang nag-umpisang mamersonal? Hindi ba si Duterte? Pero para sa akin kasi, naapektuhan din ang pananaw ni former president ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nang hindi nagtagumpay yung kanyang paninira at pagmumura sa ating Presidenteng Bongbong Marcos, ipinasok naman niya yung issue ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Pero hati din po ang saloobin ng mga taga-Mindanao. Ito nga, isang mataas na opisyal pa ng Bangsamoro ang nagsasabing magiging watak-watak lang tayo at dapat nating suportahan ang current administration. Yan din ang pananaw ni dating Armed Forces Chief Galvez. Nababawasan tuloy ang suporta ng taong bayan kay former President Duterte. Sa kanyang mga naging pahayag lately, marami po ang bumitaw ng suporta sa kanya. Although marami din naman ang nagtataka kung ano ang nangyari kay former President para magkaganito. Imbis na magtawag ka ng pagkakaisa, ikaw pa ang pasimuno para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Apakaliit na nga ng bansa natin eh. Gusto mo pang ihiwalay ang Mindanao. Pero teka nga, nung sinabi ni former President, nagagamit siya ng People's Initiative at magpapapirma sa mga taga-Mindanao kung sila ba ay papayag na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, Mindanaoans lang ba ang may karapatan na magdesisyon? Wala po bang say ang mga taga-Luzon sa Visayas? Tandaan po natin, ang Mindanao ay parte ng Pilipinas. At ang Pilipinas po ay pag-aari ng bawat Pilipino. So sila lang po bang taga-Mindanao ang may karapatan magdesisyon kung dapat ihiwalay ang Mindanao
from the rest of the country? Nagtatanong lang po ako ha. Narinig na rin po natin sa mga eksperto na ang paghiwalay sa Mindanao is unconstitutional. So kung tutuusin, wala pong mangyayari dyan sa gusto nilang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So hintayin na lang po natin kung ano ang susunod na hakbang ni former President tungkol po dyan sa paghiwalay ng Mindanao. Doon naman po sa pagkambyo ni former President na after niyang sira-siraan at mura-murahin ang ating Presidente, nagpahayag siya na wala naman daw silang away ni President Bongbong Marcos at si President Bongbong naman daw ay isang mabait na tao. Makikita mo na naman sa comments, ay nako, pag meron na naman narinig na iba yan si former President, magagalit na naman niya, babaliktad na naman ang mundo. Kasi bakit daw natin paniniwalaan ang isang dating leader na pabago-bago ng statement? Well, strategy man o hindi, tulad ng sinasabi ng iba, strategy daw yan ng ating former president. Hintayin po natin kung ano magiging resulta nitong strategy ni former president. Pero ang siguradong apektado po kasi dyan ay ang anak niyang si VP Sara. So sa tingin ninyo, apektado nga ba si Vice President Sara Duterte sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon? Lalo na at meron na namang isang issue tungkol sa ating Vice President Sara Duterte. At yan po ay yung pinalabas ni Las Cañas na sangkot daw si VP Sara diyan sa Davao Death Squad. Pero ang tugon ni Vice President, kasuhan nyo ako. Oo nga naman kasi, kung may mga ebidensya po itong mga nag-aakusa, kahit na sino man po kayo, sana huwag niyong padaanin sa International Criminal Court. Bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa Pilipinas? Bayaan niyong kapwa Pilipino ang lumitis diyan sa mga kaso nila. Bigyan natin ng pagkakataon depensahan ng ating mga kapwa Pilipino sa isang Philippine court. Ipagtanggol nila ang sarili nila para malaman natin kung sila ba ay guilty or hindi. Kasi po kung papayagan natin ang ICC, magiging president na po yun. Kita niyo yung iba dumidiretso ng ICC? Bakit nga hindi dito sa Pilipinas magsampa ng kaso? Ganyan din ang gawin nyo kay former President Rodrigo Duterte. Kasuhan nyo rito. Ang nagtataka lang naman kasi ko, bakit walang kumikilos para kasuhan si former President Rodrigo Duterte, si Senator Bato de la Rosa, o ngayon sige, kasuhan na rin natin si VP Sara. Para once and for all, malaman natin, sila ba ay talagang may kasalanan? Ayon po dito sa balita sa Filipino Star ngayon, hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga taong nasa likod ni retired SPO4 Arturo Las Cañas na sampahan siya ng kasong murder sa Korte ng Pilipinas kung totoo ang inaakusa nila na sangkot siya sa Davao Death Squad. Sabi po ni VP Sara, ayon sa isang nagpakilalang testigo, may kinalaman umano ako sa Oplan Tokhang sa Davao Death Squad at sa mga insidente ng pagpatay o extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na to, giit pa ni Sara Duterte. Sinabi ni Duterte na sa mahabang taon ng pagsisilbi niya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City ay hindi kailanman naiugnay ang pangalan niya sa isyu ng DDS, Oplan Tokhang at mga extrajudicial killings. Bigla-bigla na lamang umanong nagkaroon ng testigo laban sa kanya nang mahalal siya bilang vice-presidente at ikinamamangharin niya na kasama na siya sa mga akusado sa International Criminal Court. Hamon ni Duterte, wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Halata umano ang tiempo at sinasadyang ipilit na maidugtong lang ang pangalan niya sa kaso. Muli rin niyang kinastigo ang ICC na nagpupumilit umanong pakialaman ang sistema ng hudikatura ng bansa at isa ng panghihimasok sa soberenya. So malamang napanood nyo na yung mga statement ni Arturo Las Cañas. Nasa inyo na po kung paniniwalaan nyo o hindi. Kaya lang yun ang hirap sa social media. Inuuna nilang ilabas sa publiko yung kanilang mga akusasyon. Nagkakaroon tuloy ng trial by publicity bago pa nila isampa sa korte sa Pilipinas. Ang nangyayari nga, hindi sila nagsasampa ng kaso.
Bigyan po natin ng pagkakataon si VP Sara na patunayan sa korte natin kung siya ay may kasalanan o wala. Dahil matapang po niyang sinasabi na siya ay walang kinalaman dito. Kaya dapat daw kasuhan siya dito. Tama yan. To Mr. Las Canas, kasuhan niyo na po rito si VP Sara para magkaalaman na. So kung meron tayo mga ebidensya, wag na po natin patagalin. Pinahahaba natin ang drama eh. Tulad ni former President Rodrigo Duterte, kung alam niyang drug addict si President Bongbong Marcos, kasuhan niya na kagad. Si Las Canas, kung sa tingin nila may kasalanan si VP Sara, kasuhan na kagad. Kasi humahaba lang, tumatagal lang ang panahon. Gulong-gulo na po ang taong bayan. Bakit ba gustong-gusto ninyong guluhin ang ating bansa? Isipin nyo ang kapakanan ng taong bayan. May mga tulad ko po. Ang gusto lamang ay katahimikan ng Pilipinas. Napakasakit sa kalooban na makita natin ang Pilipino kapwa sa Pilipino nagsisiraan, nag-aakusahan, naghihilahan pababa. Papaano natin makakamit ang gusto natin na umasenso ang bansa natin? Kung puro kaguluhan naman ang gusto nyo mangyari, ang pagkakawatak-watak ng Pilipino ang nasa agenda ninyo. Kaya ako nga naghihintay ako. Gustong-gusto ko nang makita na idemanda ninyo yung mga taong inaakusahan ninyo. At wag nung daanin sa trial by publicity. Lalo lang pong gumugulo ang sitwasyon. Kung may mga ebidensya kayo sa mga taong inaakusahan ninyo, go ahead and file a case. At bayaan nyo ang korte ang humusga. Hindi po nakakatuwa na mabasa natin at marinig natin ang bangayan ng Pilipino kapwa sa Pilipino. Hindi ba tayo pwedeng maghangad bilang isang bansa na magkaroon tayo ng katahimikan at katiwasayan? Pero hindi po natin makakamit yan kung ang gagawin na lang natin ay ang magbangayan ng magbangayan. So nagpapasalamat po ako dito sa mga opisyalis na to, sa mga personalidad na to, na nagpapakita po ng suporta para sa ating gobyerno at kay President Bongbong Marcos. Huwag po tayong bibigay doon sa panawagan ng ibang tao na ang tanging gusto lang ay magkawatak-watak ang Pilipino. Doon pa lang makikita na ninyo kung ano ang hangarin ng bawat isa na ang gusto ay magkagulo at magkawatak-watak tayo. Hindi po masamang mangarap na magkaroon tayo ng kapayapaan. Maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Marami pa rin po ang gusto ng peace, stability, and unity. Kayo po, ano ba ang hangarin ninyo para sa bansang Pilipinas? Comment lang po down below and I will see you next time.